A blessed first Tuesday morning po ng January 2026. Ayan. First Tuesday of the year. No? Tama ba po? Tama. First Tuesday of the year. Kasi ang ano natin ay Wednesday. Ang ating double check na natin. Kasi ang ating January 1 ay Thursday pala. January 1. Ayan. So, mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo ay dadako sa ating morning devotion. Ayan. A blessed morning sa aking anak. At sa lahat ng manunood, ng replay ng live na ito. Sa lahat ng makakasama natin online. Mapagpalang umaga po. Ito yung panahon, dito sa Philippines na malamig. Masarap matulog. Pero gayon pa man, tayo nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Sa umagang ito, bago tayo magpatuloy, tulad ng dati, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Kasyahan mo po nawa kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng tama, malinaw at may karunungan. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat mo sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, ikaw po nawa, Panginoon, ang manguna sa kanila at tulungan mo na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ang siyang kumukontrol ng lahat sa aming buhay at dinadalangin namin, Panginoon, na lagi mo kaming akayin sa mabuting gawa, Panginoon, at tulungan mo na lagi kaming tumalima sa lahat ng nais mo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na dumaranas sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong haplusin, Panginoon, ang lahat ng mga may karamdaman na yung mga anak at gayon din tulungan, Panginoon, na mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan, Panginoon, at gawin kaming kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed day, sa bawat isa. A blessed morning po sa bawat isa. At sa umagang ito, ang ating title, ang title ng ating morning devotion ay Having a Clean Heart, ang pagkakaroon ng malinis na puso. Ayan. At ang ating teksto, na pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan natin sa aklat ng mga awit, kapitulo 51, versikulo 10, o Psalms chapter 51, verse 10. Ayan. Sa English, sabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Ayan. Napakagandang Bible verse, na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ayan. A blessed morning kay Ading Shirley. Ayan, good morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. So muli, itong ating teksto sa aklat ng mga awit o ng Psalms, ay sulat ni Haring David. Ayan. Na alam naman natin, na si Haring David ay a man near to God's heart, o malapit sa puso, malapit sa puso ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, yung kanyang puso ay malapit sa puso ng ating Panginoong Diyos. Yun, kilala natin, si Haring David. Pero alam din naman natin, si Haring David sa kanyang buhay ay nagkaroon din siya ng pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Pero still, nanatili na
nagkaroon siya ng puso, no, na kinikilala ng Panginoong Diyos, na malapit, no, sa puso ng ating Panginoong Diyos. Yun. So, napakaganda, no, na sabi, a man after God's heart. Yon, a man after God's heart. Yan. So, yan ang ating pagbubulay-bulayan, no, ang titignan, dahil maganda, no, ngayong New Year, no, itong still nasa New Year pa rin naman tayo, no, sa pagtahak natin dito sa bagong taon, no, magandang ito yung ma-reflect natin, no, sa ating buhay, no. So as we begin the new year, many of us reflect on our lives and think about the changes we want to make. Yan, totoo naman, no, 'di ba, nung nakaraan niyang araw, no, sabi ko nga, pagka New Year, yan yung iniisip natin, ano kaya yung gusto kong makamit, no, sa taon na ito, ano kaya yung mga bagay na gusto kong ma-achieve, at isa din dito yung mga bagay na gusto nating baguhin, no, sa ating buhay. Kunyari, meron tayong mga nagawang mga pagkakamali nung nakaraang taon, katulad ako, no, marami akong na-neglect o nabaliwala. Marami ring mga pangyayari sa buhay ko last year na kung maaari ayoko nang maulit pa, no. Isa na dyan yung ma-scam. Isang bagay na ayoko nang maulit pa, no, sa buhay ko, yung alam ko na may mga pagkukulang ako, no. So maraming mga changes na gusto nating mabago, no, sa ating buhay nitong bagong taon, no. So pero isa, no, sa mga bagay, kung meron tayong isang bagay na gusto nating or pagpupursigihan natin na mabago, maganda ito yung ating puso, no? Alam mo, may kanta, no? Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, help me be like you. Yun, no, napakagandang awit, no, na sakto, no, dito sa ating topic, na isa sa mga magandang nais natin na mabago yung puso natin, no. One of the most important changes we can make is to have a clean heart. Yan, malinis na puso. A clean heart is not just about external action, no, but about the internal attitudes and motivations that drive our behavior, no. So hindi lang ito yung clean heart na panglabas, no, yung makikita sa atin na panglabas, no. Ang pinakamahalaga rito yung pangloob, no, kung ano yung nadarama natin, ano ba yung iniisip natin, ano ba yung ninanais natin. Kaya nga binanggit dito, no, yung attitude and motivation, no, kung ano ba yung dapat nating maging attitude at ano ba yung dapat nating maging motivation, no. Katulad nga yung binasa natin ngayon, no, sa ating teksto sa Psalms 51:10, no, sabi ni David, no, ito yung prayer niya, na nagre-request siya ng malinis na puso, no. At dito sa verse na ito, makikita natin yung kapangyarihan o yung powerful guide, no. Ito ay this can be a powerful guide, no, for us as we seek to live a life that honors God, no. Ito ay pag sinabi mo kasing powerful, may energy, no. So etong prayer na ito, no, ni Haring David, no, kung isa sa puso natin, isa sa buhay natin, no, ay ito ay magandang engine, no, para sa bawat isa sa atin, no, na nagnanais na i-please ang ating Panginoong Diyos. Ayan. So what is a clean heart? Ano ba yung malinis na puso? Ano bang klase itong malinis na puso? So a clean heart is one that is free from sin, no? Free from sin, pride, and selfishness. Yan. So, ang puso pala na malinis,
ay siyempre yung walang kasalanan, at walang pagmamalaki, pagmamataas, at walang at hindi makasarili. Yan, no? So ito pala yung clean heart. Pero syempre isipin natin bakit kaya no si Haring David ay considered no na a man after God's own heart, no? Samantalang nagkasala naman siya. Sabi rito, a clean heart is one that is free from sin. Alam natin no na si Haring David nung siya'y magkasala, lumapit siya sa ating Panginoong Diyos. Humingi siya ng tawad, no? Nagpatira pa siya, pinunit niya no, yung kanyang damit. At siya, na sumulat nito, no, alam niya, no, sa puso niya, alam niya yung kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na puso sa harap ng ating Panginoong Diyos, no? So, napakahalaga nito, no? Kaya, bagamat nagkasala siya, no, wala yung kanyang pagmamalaki sa harap ng ating Panginoong Diyos. Kasi pagka nagmamalaki ka no, sa harap ng ating Panginoong Diyos, yung mga tipong alam mo na nagkasala ka, mag-aano ka pa, no? Magrarason ka pa. Kaya ako lang naman nagawa yan. Kasi naman, ganito yung nangyari sa akin. Kasi naman, pinabayaan ako ni Lord. Mga ganun, no? Sinisi pa natin si Lord, di ba? Kumbaga, yun yung pride kasi, yun yung bagay na nagtutulak no sa atin kung bakit lalo tayong nagkakasala, no? Kasi imbis na aminin natin no yung kasalanan natin at maging humble tayo no sa harap ng ating Panginoong Diyos, so nagiging mapagmataas pa tayo, no? Alam na nga natin na nagkasala tayo, alam na nga natin na meron tayong pagkukulang, pero ang nagagawa pa natin no ay i-justify pa natin o bigyan pa natin ng rason no kung bakit natin nagawa yung mga kasalanan. So yun na yun, yung pride na yun, no? Imbis na aminin natin sa harap ng ating Panginoong Diyos na, Lord, naging mahina ako, nagkasala ako, nawalan ako ng faith, nawalan ako ng tiwala, no? Tulungan mo na mabalik yung faith ko, yung tiwala ko, yun, mga ganun, no? So, pagka napupuno tayo ng pride, no, andun din yung pagiging selfish natin, no? So, kasi naman di ba ganun, no? Hindi ko naman gagawin to kung hindi ganito, no? So parang ang feeling mo ngayon sa sarili mo, deserve mo naman, no? Deserve ko naman to, no? Dapat ko naman gawin to, no? Yung mga ganun. Deserve ko naman magkaroon ng time sa sarili ko, hindi na lang palaging kay Lord. Minsan ganun, no? Yung naiisip na ng tao, andun yung selfish, no? Selfishness, no? Nakakalimutan natin, no? Na ang ating Panginoong Jesus na siyang napako sa krus, no? Binigay niya yung kanyang buhay para tayo ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, yung pagka-selfish ka, hindi mo makikita yan yung bagay na yun. So, ito yung mga bagay na kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng pure heart. Pag meron tayong sin, no? At meron tayong pride, and merong selfishness sa atin, no? It is a heart, no, that is pure, humble, and surrendered to God. Yung malinis na puso, no, ay yung puso na pure, humble, and surrendered to God, no? Kasi pagka selfish ka, hindi mo isusurrender yung sarili mo sa Panginoon, So, kaya ibig sabihin yung opposite, no? Opposite ng mga binanggit ko, yung sin, pride, and selfishness, yun yung mga reason kung bakit nagiging unclean yung puso natin. And therefore, yung opposite nun, yun yung nagpapalinis sa puso natin, no? Yung pagiging pure, no? Yung, alam niyo yung bata, pag nagkamali yan, no? Kitang-kita mo yan sa kanya yung parang naiiyak, pagka sinabi mo sa kanyang, bad,
naiiyak siya, alam niya no, na nagkakamali siya. So yung puso kasi ng bata very pure, no. Yan. So and humble, no? Pagka humble ka, yung parang alam mo yung yayakap ka sa Panginoon, hihingi ka ng tawad na sa pagkakasala mo, ano? And andun yung surrender, no? Andun yung pag-surrender natin sa Kanya, no? Sa mga pagkakamali natin. And that makes our heart clean, no? So hindi ibig sabihin na ang taong may malinis na puso ay yung taong hindi nagkakasala, no? So yung taong nagkasala pero ihinahumble niya o ibinababa niya yung kanyang sarili sa harap ng Panginoong Diyos at isinusurrender niya sa Panginoong Diyos at pinipilit niya na wag nang ulitin yung pagkakasalang yun, no? Yung andoon yun sa puso niya, yun yung pure, no? Yun yung clean heart, no, sa harap ng ating Panginoong Diyos. Alam naman ng ating Panginoong Diyos, no, yung ating mga kahinaan, no. Pero sabi nga, no, dito sa Matthew 5:8, no, bagamat alam ng Panginoong Diyos yung ating kahinaan, no, gusto pa rin niya na tayo ay magkaroon ng malinis na puso. Bakit? Dito sa Matthew 5:8, no, sabi ni Jesus, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." No? Gusto ng ating Panginoong Diyos, no, makasama niya tayo in heaven, makasama ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun yung gusto niya, no, magkaroon tayo, no, nitong clean heart, nitong pure heart, no. So blessed, no, are the pure in heart, no, for they will see God. Ayan, naalala ko tuloy yung kwento ng isang testimony ito, no, ng isang sikat na singer ng isang banda noong 90s, no, 90s, si Barbie, ano, isang Filipina singer to, no. Siguro kilala to ni Kleng, no, ni Ading Shirley, no, si Barbie. Nung panahon niya, no, talagang sikat na sikat siya. Yan. So, concert dito, mga concert tours, no? Talagang popular siya. Bagamat yung kanyang pamilya ay very active sa church noon, no? Still, no, nag-question siya sa sarili niya, no? Sa kabila ng kasikatan niya, no? Nag-question siya sa sarili niya, bakit hindi niya nakikita ang Panginoong Diyos? Kasi sabi, bakit hindi niya makita ang Panginoong Diyos sa buhay niya? Kumbaga, sa pakiramdam niya, mabuti naman siyang tao, no? At feeling naman niya, yung success na meron siya, are blessings, no, para sa dahil nagpapagod siya, kumbaga ginamit niya yung talento niya, umaawit siya, no, and the feeling naman niya ay good person siya. Pero bakit ganoon? Sabi niya, bakit hindi ko makita ang Panginoong Diyos sa buhay ko? Yan, no. And then yon, nung nagbabasa siya this verse, no, sa Matthew 5:8, it struck, no, sa puso niya. Nung sinabi, blessed are the pure in heart, for they will see God. Doon niya na-realize, kasi hindi pure yung heart ko. Meron akong nagagawang sin. No? Meron akong nagagawang sin. Ano ba yung mga sin na yon na nagagawa ng isang tao, nagagawa natin, kung bakit hindi natin makita ang Panginoong Diyos sa buhay natin. So, ito yung magandang saliksikin natin, no, ngayong New Year, no. Ano ba yung mga sin, kahit small sin na nagagawa ko, bakit hindi ko nakikita ang Panginoong Diyos sa buhay ko? Ayan. So, a clean heart is one that is focused on God and seeks to follow His ways. So, kung alam natin, no, na merong humahadlang sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos, pwedeng pride. Ano ba yung bagay na yan, na pride na yan?
Kunyari, ayoko kasing nakikita si brother ganyan. Ayoko kasing nakikita si sister ganyan. That's pride, no? Um, Pwedeng merong bagay that irritates us, no? Pero isipin din natin, baka hindi rin natin nabubuksan yung puso natin, no? Para isurrender natin sa Panginoon. Kaya hindi natin nakikita, no? Kundi ang nakikita natin yung selfishness, no? Yung sarili lang natin, no? Parang ayoko makipag-usap sa kanila, ganyan, no? So baka yun yung bagay, no? Na humahad lang kung bakit yung ating paglilingkod ay hindi kumpleto, kung bakit hindi natin nakikita si Lord, no, sa buhay natin. So we have to surrender, no, sa ating Panginoong Diyos, na yung forgiveness hingin natin sa Kanya, and yung forgiveness din natin sa kapwa natin kung meron ding nakasakit, no, sa damdamin natin, kasi baka mamaya, no, we are nagdi-deal tayo doon sa sakit na or yung damdamin na parang nasaktan tayo nitong tao na ito, pero hindi natin alam, no? Sa kanya pala hindi niya alam, no, na meron palang nagtatampo pala sa kanya, no? So isipin din natin yung mga bagay na yon, no? Baka tayo yung nagdi-deal doon sa mga ganung bagay, no? Minsan ito ay kahadlangan, and minsan ito, no, hindi natin napapansin, nagdudumi rin yung puso natin, no, sa ganitong mga thoughts. So let's check our heart, no? So why do we need a clean heart, no? So alam na natin, no, itong question na ito, alam na natin yung sagot, no? Dahil gusto natin, no, makita ang ating Panginoong Diyos, but still, no, magandang i-answer pa rin natin to, no? We need a clean heart because our natural tendency is to sin and rebel against God. Yun na nga, no, yung nabanggit ko na kanina, no? Kasi ang tao may kahinaan, no? Sabi nga natural tendency. So may tendency tayo, no? May kahinaan tayo, no? Na pwede tayong mag-lead sa kasalanan at pwede tayong mag-rebel, no, against God. Ito yung pinakamahirap, yung nagre-rebelde ka sa Panginoon, yung parang feeling mo si Lord yung nagtutulak sa iyo sa ganitong bagay, which is alam natin, no, ang salita ng ating Panginoon Diyos, gusto niya, no, na ang bawat isa sa atin ay magtamo ng kaligtasan, no? So yung thinking natin minsan na parang pinahihirapan tayo is something na naglilid sa atin sa pagiging rebellious natin, no, sa ating Panginoong Diyos. So wag nating isipin na yung mga pagsubok o yung mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin gusto ay gusto ng Panginoon Diyos para sa atin. Hindi. Minsan may mga bagay siyang inaalaw, no, na mangyari sa buhay natin para, no, makita natin yung blessing niya, no? So iba 'yon, no? So pagka hindi natin nakita na ito ay may blessing pala sa dulo, ibig sabihin noon, no, finokus natin yung sarili natin sa mali. We have to focus our mind, our heart to God, no? I-focus natin sa Kanya kung dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Let us not rebel, no? Kundi ilapit pa natin yung sarili natin sa Panginoon Diyos at hilingin natin, Lord, tulungan mo na makita ko kung ano ang nais mo na makita ko sa sitwasyon na ito, sa pagsubok na ito, no, na pinagdadaanan ko. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na makita natin. Ayan. Para, alam mo yung, dun lalo tumitiba yung faith natin, no? Kasi alam natin na ang Panginoong Diyos, wala siyang ibibigay sa atin na bagay na hindi natin kayang i-handle.
Yan. So, katulad nung kay Job, no? Alam mo ba, pinagmamalaki ng Panginoong Diyos si Job, no? Kaya nga, sinubok siya ni Satan, no? Sabi niya, gusto siya i-down ni Satan. Pero ang Panginoong Diyos, hindi. Andoon yung, andoon yung, alam niya na itong anak niyang to, ang puso nito nasa kanya. No, kaya pinagmalaki niya, no, kay Satan, no. Kaya kung titignan natin yung mga pagsubok na yan na inaalaw ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin, no, because in the end ipapakita niya, no, yung kapangyarihan niya, yung purpose niya para dakilain, no, ang kanyang banal na pangalan. Ayan. So, sa ating buhay, no, yun yung tatandaan natin, no, our heart can become hardened and callous, no, making it difficult to sense God's love and guidance. So, pag nagrebel ka, no, at pinatigas mo yung puso mo sa ating Panginoong Diyos, no, hindi mo makikita yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos at saka yung kanyang guidance. So, ingatan natin yung puso natin na huwag magrebel, no, sa ating Panginoong Diyos. So, a clean heart allows us to experience God's presence and guidance in our lives, no? So, a clean heart allows us to experience, no? Ipinahihintulot nito, no, na ramdaman natin, ma-experience natin yung presensya at yung gabay ng ating Panginoong Diyos. Yun na yun, yung hinihiling, yung kunento ko sa inyo kung bakit nung time na yun hindi makita ni Barbie, no, sa kanyang buhay ang ating Panginoong Diyos, no? Kasi nga yung unclean heart, no, it blackens, no, yung mga experiences, no, na sa buhay natin, na makita natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Pero kung meron tayong malinis na puso, mai-experience natin yan dito sa mundong to, no, sa buhay natin ito, mai-experience natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos, mai-experience natin na ginaguide niya tayo kasi inilalayo niya tayo, no, sa mga pagkakamali sa buhay. Yan. So, napakaganda na palagi nating kasama, no, ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, and makakasama natin siya kung meron tayong malinis na puso. So, how can we get a clean heart, no? Paano tayo magkakaroon nitong malinis na puso? Number 1, confession, no? So, yun nga, 'di ba? Meron tayong tendency, no, to sin, no, and rebel against God, no? Kaya kailangan nating hanapin, no, isaliksikin yung ating puso at i-acknowledge natin o kilalanin natin yung mga kasalanan na nagagawa natin. I-confess natin sa ating Panginoong Diyos. Pag hindi natin kinikilala yung kasalanan na nagagawa natin, andun yung pride, no? Pag hindi natin kinikilala na nagkakamali tayo, andun yung pride, no, sa atin. So, sa ating, hindi naman, alam mo yung minsan, no, nag-share ka ng mga achievements mo, no, sa ibang tao. Karamihan, no, sasabi, ay, ang yabang naman ito, no, sinishare niya pa. Pero ang totoo nun, maaring yung taong nag-share na yon, no, sa puso niya, wala palang pride, no, pwedeng gusto lang niya ipakita na after the many hard work na ginawa niya sa kanyang buhay, na-achieve to, no? Pinahintulot ni Lord, and pwedeng pinapupurihan niya ang Panginoong Diyos, no? Kasi 'di ba minsan, no, makikita mo yung Bible verse, na-achieve niya to, mga ganyan, no? And yung taong nakakakita, parang, ay, ano ba yan? Parang gano'n. Bakit pinopost niya pa yan? Pwedeng hindi talaga yung nag-post yung nagkakasala, no? Pwedeng yung tumitingin, no? Kasi pwedeng na judge natin, no, yung tao. Kaya pwedeng tayo yung unclean, no? Pero hindi natin napapansin kasi it's pride, no? Pride pala, tayo pala yon. Tayo pala yung may pride, no? Na tinitignan natin yung isang tao na gano'n, no, na nagmamalaki, yun pala, tayo pala, no? Kaya
let's confess our sin. Saliksikin natin yung puso natin, no? Baka tayo yung hindi nagiging malinis yung puso. And let's acknowledge o kilalanin natin yung sin natin na yan at ihingi natin ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, sabi nga niya, no, sa 1 John, sa 1 John chapter 1 verse 9, babasahin ko lang, ano, sa unang Juan kapitulo 1:9, sabi niya, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So napakaganda, no, na ang bawat isa sa atin, kung lalapit tayo sa ating Panginoong Diyos at hihingi tayo ng tawad, no, siya ay ready magpatawad sa atin. Ready siyang maglinis sa atin, no? At syempre, yun nga, no, kailangan taus-puso yung paghingi natin ng tawad. Okay, so yun, confession. So number 2, repentance, no? So ihingi natin ng, kumbaga i-acknowledge natin yung kasalanan natin and mag-repent tayo, no? To repent is to turn away from sin, no? And seek to follow God's ways. Pagka sinabi mong nag-repent ka, hindi ka lang basta humingi ng tawad. Tinalikuran mo talaga yung kasalanan. Hindi mo na talaga siya gustong balikan. Ayaw mo nang tikman, ayaw mo nang lingunin pa, no? At gusto mo na lang i-focus yung pag-iisip mo sa ating Panginoong Diyos, no? That's repentance, no? Hindi lang by words na ihiningi mo ng tawad sa ating Panginoong Diyos, no? So hindi lang confession, no? Talagang tumalikod ka sa kasalanan. Ayan. So repentance, no? Basahin natin yung nakasulat sa Acts chapter 3, verse 19, o mga gawa, kapitulo 3, versikulo 19, no? Sabi niya rito, kaya nga, mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magagayon ay magsidating ang mga panahon na kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Napakaganda, no? Kaya pala gusto ng Panginoong Diyos, no, na tayo ay mawala sa kasalanan. Kaya pala gusto niya talikuran natin yung kasalanan at tayo ay lumapit sa Kanya, no? At huwag na nating balikan yung mga kasalanan natin kasi gusto niya dumating sa atin yung panahon na kaginhawahan. Yun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Ang tayo ay magkaroon ng panahon ng kaginhawahan, no? Siguro nasa isip lang natin na kaginhawahan ay yung mga no, yung maraming pera, magandang buhay. Kung yan po ang kaginhawahan sa inyo ay mababaw, no? Kasi ang totoong kaginhawahan, yung meron kang peace of mind, yung meron kang a happy heart, yung masayang puso, no? Yun yung kaginhawahan yung alam mo sa sarili mo na nalulugod ang ang Panginoon sa iyo at alam mo kasama mo siya at alam mo ang gabay niya ay nasa iyo, no? Ginagabayan ka niya. Yun yung pinakamagandang kaginhawahan na makamtan natin. Yung mga material na bagay, it follows. Hindi naman ibig sabihin na nawala kundi hindi kanya pababayaan kasi kung kasama mo ang Panginoong Diyos, hindi kanya pababayaan. Ayan. So kaginhawahan talaga yun, no? And yung last, no, renewal. So confession, repentance, and renewal. Ito na yung pagbabago, no? Kung inadmit natin sa Panginoon yung ating mga kasalanan at tinalikuran natin, ito na yung kailangan, ito na yung inaasam-asam natin, no? We must ask God to renew our minds and hearts and seek to live a life that is pleasing to Him. Yun na ang lumakad tayo, no, ng buhay that pleases God, no? Yung buhay na kaaya-aya at katanggap-tanggap, no, sa ating Panginoong Diyos. Basahin natin sa Romans chapter 12 verse 2, no? Chapter 12 verse 2, ang sabi niya,
huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan, nais ng Panginoong Diyos, no, na magbago tayo ng puso at ng isip natin, renew our minds, our hearts, no, at makikita natin, no, yung kaibahan, no, nung buhay na nandun tayo sa kasalanan at yung buhay na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. So napakaganda, no, na ito ay ating i-goal, no, this year, no, to have a clean heart, no. So as we start, no, this new year, let us pray for a clean heart. Ipanalangin natin, no. Let us ask God to create in us a pure and humble spirit, one that is focused on following Him, no, and may we experience the joy and peace that comes from living a life that honors God. Yan. So napakagandang paalala sa bawat isa sa atin, no, sa araw na to, no, araw ng Tuesday. Yan. So muli, ano, bago tayo magtapos, tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapakita mo sa amin ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na puso sa iyong harapan. Father, we pray and ask that create in us, O Lord, gawin mo po nawa ang aming puso na malinis sa iyong harapan. Create in us a clean heart, O God. Tulungan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng malinis na puso sa iyong harapan. Tulungan mo, Panginoon, na we will all free from sin. At tulungan mo rin, Panginoon, na patuloy na magkaroon kami ng humble heart. At lalo't higit, tulungan mo, Panginoon, na isurrender namin ang aming puso, ang aming isipan sa iyo, Panginoon. Take away all the selfishness sa aming puso at baguhin mo kami, Panginoon, at gawin mo kaming kaaya-aya, karapat-dapat, katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong harapan. At patuloy po nawa, Panginoon, na ikaw ang aming kasama sa aming buhay, Panginoon, sa bawat oras, sa bawat minuto, segundo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po nawa ang lagi naming kasama at hinihiling namin ang iyong pag-iingat at ang iyong gabay, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, gayon din sa aming mga mahal sa buhay. At muli, Ama, gawin mo kaming laging karapat-dapat sa napakadami mong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed day, no? A blessed morning po ulit sa bawat isa. At later, no, tayo ay makikinig ulit, no, sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Take care po sa bawat isa and God bless us all.